Episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, dalawa lang o baka isa lang nga eh. Ito po, nagsalita na po, matagal na po nating inaabangan na sana magpaliwanag si Erwin Tulfo tungkol po sa kanyang bakit po may issue sa kanyang anong tawag dito? Citizenship, no? Yung kumakalat na pagtatanggal sa kanya ng kanyang passport ng US Embassy dito po sa Maynila at yung Erich Sylvester Tulfo. Sa wakas po, nagsalita na po si Congressman Erwin Tulfo at okay naman yung kanyang explanation. Talaga ba doon? Na okay yan ka? Eh, siyempre. Eh, hindi naman masama ang kanyang explanation. Pero ang tanong, ako ba ay sumasang-ayon para siya ay patakbuhin bilang senador? Eh, ibang usapin po yun. Ibang usapin na naniwala ako sa mga sirkumstansya ng kanyang ah, ng kanyang pagiging TNT, pero hindi pa rin ako sang-ayon na siya ay karapat-dapat na tumakbo bilang senador, no? Ayan. So pag-uusapan din po natin, eto na po siguro ang pinaka-worst, wala na po silang maibato dito kay BP Sara. Nakakatawa na po, sikat po 'tong tao na 'to eh, na talagang sabi ko gipit na ba kayo sa pag-atake kay BP Sara? Wala na pong katuturan ang pag-atake kay BP Sara. Wala pong dahilan, wala pong binibintang, basta continuous na atakehin. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Ito po si Erwin Tulfo na agad, no? Wala na tayong intro-intro. Banat agad. Sa kanya pong radio program na Punto Asentado na binalita naman po nitong Inquirer ng Manila Bulletin at iba pa pong mga dyaryo, eh nagpaliwanag po ang House Deputy Majority Leader, Axis Party List Representative Erwin Tulfo, na siya po ay umaamin na siya po ay naging undocumented worker in the United States of America, o yung tinatawag natin sa kolokyal na TNT, tago ng tago. So alam na po natin yan, no? Siya po ay yung illegal yung kanyang pag-stay doon, TNT, no? Hindi po natin marami po tayong kababayan, hindi lang po sa Amerika, sa iba't ibang parte po ng daigdig, no? Yung katwiran po ni Erwin Tulfo o ni Erich aka Erich Sylvester Tulfo ay pandalas po nating naririnig yan. Wala po ako nakikitang mali. Ay, hindi pala, wala akong nakikitang mali. Mali nga po yun eh, di ba, maging illegal alien ka o tago ka ng tago. Hindi naman sila illegal alien in the first place. Mga turista, tourist visa, tapos nagtago na. Okay. Ganyan po yung mga pakikibaka ng ating mga kababayan. Sabi nga ni Erwin Tulfo, para maitaguyod yung pamilya, no? Okay. So ito po, tago ng tago. Ito po ang mga sinabi ni Erwin Tulfo. Kinakailangan i-quote natin. Ngayon, kinu-question ako ng ilang mga vlogger. Sabi, may karapatan pa ba yan na tumakbo bilang senador? Bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Walang kredibilidad, walang integridad. Alam nyo, no? Nagtataka ko, totoo ba na mga vlogger lang ang kumu-question sa'yo?
una nakakatuwa na yung vlogger nire-recognize na ng lahat, no? Wala na pong hindi na po sila umaaray. Wala na dati po ganito 'yan eh pag ano, inaatake ko ng ilang mga taga-media, di ba? Ngayon po wala na po silang yung pag-aray sa ginagawa ng mga media. Parang ang media po ngayon, yung dating papel ng media na pagiging critical, yung dating papel ng media na nagbabantay ng mga katiwalian, parang aminado na ang lahat na na hindi na po nagagampanan yan ng hindi po, wag niyo po isama yung ano lang po to eh. Yung hindi na po nagagampanan yan ng media. Yan po pag-amin yan. Pati po yung napipintong isasalang yung mga media diyan sa House of Representatives. Yan po ay pag-amin na talagang sa ayaw sa gusto ng mga taga-media at ng mga tao, lalo na po yung mga politiko, recognize na nila yung papel ng mga media. Tama, no? Yan po. Congressman Erwin, marami po nagre-react dito. Hindi lang po ang kumu-question sa inyo yung mga, hindi po. Sabi nga nila, pati mga mamamayan. Marurunong, hindi naman po sa inaangat na yung nagbubuhat kami ng mga bangko, no? Pero malaki po ang papel ng mga vlogger sa pagpapatalino po sa mamamayang Pilipino. Lalo na po yung mga viewers ng mga media. Talagang tumatalino po yung mga pangkaraniwang mamamayan. Nagiging aware po sila. Sa kakasubaybay nyo araw-araw sa aming mga vlogger, nagiging aware po kayo sa mga usapin ng ninyo manya natin na hindi nagagawa nung panahon nila Noli de Castro at ng mga iba nyo pang panunood na media sa TV. Okay. So, ayun nga po, ito po ang sinabi ni Erwin Tulfo. Tuloy na natin. Ngayon, kino-question ako ng ilang mga vlogger. Sabi, may karapatan pa ba yan? Tumakbo bilang senador. Yan po yung tuntungan niya, no? Walang kredibilidad, walang integridad. Ayan. Kung pagiging TNT, galing niya. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman yun para mapakain yung mga anak ko. Kung kasalanan ho yun sa tingin nyo, then guilty po ako. Ulitin natin, no? Kung kasalanan daw yung kaya siya nag-TNT para mapakain yung kanyang mga anak at ang kanyang pamilya, guilty po siya. Okay, alam po ninyo, tama yun, no? Marami po tayong kababayan na ganyan po yung sinasabi, no? Dugtong muna natin para tuloy-tuloy na lang. Pero ito lang ang masasabi ko. Wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Tignan niyo yung wordings niya, ang galing. Wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Yan. Maging sa Amerika, nung nandun po ako, wala po akong ini-stapa, wala po akong ini-scam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Okay. Sabi niya, dito sa Pilipinas, wala siya nilabag na batas. At wala siyang niloko. Miski sa Amerika, wala siyang niloko, wala siyang inistapa. Pero hindi niya sinabi na wala siyang nilabag na batas sa Amerika. Di ba? Kasi paglabag sa batas yun eh. Paglabag sa batas yun eh, di ba? Yung pagiging illegal alien mo. Umamin ka na nga na illegal alien siya. Okay. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. Why is that ngayon? Walang kredibilidad, walang karapatang magsilbi. Kailangan ko po kapit sa patalim, I have to survive. Grabe, no?
Kapit sa patalim, I have to survive. I have to take care of my 2 kids and my girlfriend, my wife before. Kung may pera ako, I would not have gone. I would not have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba yan? Okay. Ako po, honestly, nung narinig ko po to, no, sabi ko, ang galing nung atake. No, ang galing nung atake ni Erwin Tulfo. Kaya talagang pinag-isipan nila, kaya matagal eh. Matagal po sumagot. Tapos ang galing ng balik, no? Ang galing po talaga. Kapit sa patalim. Pilipinong-Pilipino po eh, no? Mauunawaan po to ng Pilipino. Sino tayo? Kaming mga vlogger, pati yung pag-specify niya, may ilang vlogger na pumupuna sa aking kredibilidad. So, bagamat natutuwa kami na nire-recognize yung mga vlogger, pero parang pinalalabas na kami na naman. Kami lang ang sumisita sa kanya. Anyways, okay. Hindi na natin, no? Usually, ganyan talaga, eh, no? Lahat naman po ng krimen. Wala pa po yung rally. Sa January 13 pa po yung rally ng mga iglesia ba? January 13 pa po yan. Okay, balikan po natin. Tama yun, kapit sa patalim. Kung mayaman lang ako, bakit ako aalis sa Pilipinas? Kinakailangan kong buhayin ang aking 2 anak, ang aking asawa. Kaya ako, kapit sa patalim ang ginawa ko. Nagkunwari akong turista para maghanap ng hanap buhay. Marami pong, pag yan po, binanatan niyo yung natansya na nila yan. Pag ito, binanata ng mga vlogger, yari kayo lalabas na kontrabida. Hindi po namin yan. Marami pong mga OFW po natin, lahat ng OFW natin, yan po ang katwiran. Kapit sa patalim. Nag-abroad sila. Hindi po lahat ay illegal alien, ha? Konti lang kayo. Okay. May problema ba ako doon? Wala akong problema. Majority ng Pilipino, tatanggapin po yan. Yang katwiran na yan. No? Majority po ng Pilipino, uunawain po yung TNT. Yung mga nagti-TNT po sa Amerika ngayon, tatanggapin po nila yung katwiran na yan. No? Kasi kapit sa patalim, ang hirap po. Ako, hindi pa ako naging TNT, pero sa tansya ko lang, napakahirap po. Kulang kayo. Masyado kayo atat eh. Easy lang kayo, easy. Napakahirap po ng kalagayan malamang. Napapanood, ang dami ko na po napanood na TNT. Ano, yung nagtatago sila, lagi sila nangangamba na may magtuturo sa kanila, no? Lagi silang at the mercy ng kanilang amo, lagi silang kasi illegal yung kanilang pag-stay sa Amerika. Okay. Tama 'yun, no? Tama rin, nakapit sa patalim 'yun. Kung mayaman ka lang, bakit ka alis? Hindi nga mayaman eh. Hindi nga po mayaman eh. Kung matatag ka lang na hanap buhay sa Pilipinas, bakit ka aalis? 'Di ba? Okay. Totoo po 'yan. Ako po naniniwala ako diyan. Hindi dapat siya isumpa. Hindi dapat siya tignan na mababang uri na nilalang dahil nagti-TNT siya. Kasi hindi naman natin ituturing yung mga OFW na TNT na mababang uri na nilalang. Ngayon, eto ngayon ang tanong. Pero ang tanong, hindi natin maitatanggi, eto pa isa. Yung lumalabas hindi ganong nasagot eh. Yung lumabas na hindi kasi to hindi kasi presko ng ginawa niya. Radio show niya yun eh. Ang tanong namin, ang question namin, una, kung hindi ka ba tinanggalan ng citizenship ng passport, US passport, magkukusa ka bang i-revoke o magkukusa ka ba na bitawan ang iyong pagiging US citizen?
Oh, 'di ba? 'Yun yung una. Kasi parang napilitan lang siya dahil ni-revoke na yung kanyang ano, eh. Sabi dun sa papeles na mula sa US Embassy, dahil sa pamemeke mo ng mga papeles para ikaw ay magkaroon ng passport, tinatanggalan ka na namin ng karapatan, et cetera, et cetera. At ikalawa, okay lang po 'yun kung OFW ka. Yung kinakatwiran mo sa amin, dapat tanggapin niyo ko kasi maraming OFW, TNT, maraming tago ng tago at kaming mga TNT at illegal alien, napunta kami sa ibang bansa, napilitan kami magtago para maghanap buhay, buhayin namin kapit sa patalim yung aming pamilya. Okay po yan, wala pong problema. Kung TNT ka, ay kung ikaw ay isang pangkaraniwang Pilipino. Kung ikaw po ay isang manggagawa, halimbawa, okay, ngayon, nung may pera na ako, okay na ako, hindi na ako TNT ngayon sa Amerika. In fact, ako ngayon ay congressman. Dito tayo ngayon. Walang problema kung ikaw, nabuhay ka na ng tahimik dito sa Pilipinas. Kumuha ka, kumita ka na ng pera sa Amerika, tapos, nagkaroon ka na ng ari-arian, pagbalik mo ng Pilipinas, nariyan ka na lang, hindi ka na TNT dito, sabi niya nga, wala akong nilalabag na batas dito, so wala ka ng problema, nanahimik ka lang dyan. Ito po ang problema namin. Tumatakbo kayo bilang senador. Kung ang ginagawa po ninyo ngayon, Senator, Congressman Erwin Tulfo, ang ginagawa po ninyo ngayon, pinatatanggap ninyo sa mamamayang Pilipino at saka sa mga taga-COMELEC, pinatatanggap ninyo, natanggapin nyo ko kasi kaya naman ako nag-TNT dahil buhayin ko yung pamilya ko. Eh. Hindi ba dapat? Ganyan naman ang inuuna natin. Okay po yan. Gagawin nyo ang lahat para sa pamilya. Ganyan din po yung katwiran ng mga nahuhuling nagnanakaw eh. Di po ba? Kaya naman ako napilitang 2 kilong bigas, nagnakaw. Hindi na ba natin iti-treat na yan ay krimen, yung 2 kilong bigas? Pag nagsabi siya, napilitan lang naman po akong magnakaw kasi wala akong papakain sa aking mga pamilya. Tama rin po yun. Ganyan po lahat. Yun, small time po yun. Ha? Hindi niya ikinayaman yun. 2 kilong bigas lang. Para makakain ngayon yung kanyang pamilya. Ano po pagkakaiba dun sa mga krimen na ganun? Di ba? O ngayon, wala kaming problema kung ikaw po ay nanahimik. Nagtayo ka ng negosyo dito, naging negosyante ka. Ang problema po namin, tumatakbo po kayong senador. Pag yan po tinanggap ng COMELEC, yung inyong katwiran, na kahit nag-TNT kayo sa ibang bansa, naging illegal alien kayo sa ibang bansa, tinanggap namin at kayo'y nanalo. Ito ngayon ang problema. Wala ba tayong batas na mga illegal alien? Magkakaroon po yan ng epekto eh. Di ba? Senador halimbawa, kasi number 1 ka sa mga survey. Paano po yun kung kayo na ay senador? Paano po natin titignan ngayon yung mga illegal alien dito sa Pilipinas? Meron pong illegal alien dito sa Pilipinas. Eh. Ano po ginagawa natin sa mga illegal alien sa Pilipinas? Pag natuklasan kang illegal alien, matik, di ba? Papauwiin ka sa bansang pinanggalingan mo. De-deport ka. Illegal alien. Magkakaroon na tayo ng komplikasyon ngayon kasi may senador tayong dating naging illegal alien. Kung ikatwiran din po nila, hindi po ba kayo naaawa? Kapit sa patalim po itong ginagawa kong pag-TNT para po makapaghanap buhay. Yung mga pogo, karamihan po niyan, pumasok dito legal. Legal pa kasi ang pogo eh. Di ba? Pinauwi natin. Nung naging illegal na yung pagpopogo, uwi na sila lahat.
Kung nagtago, nagpatuloy na naghanap buhay sila para mapakain nila patuloy yung kanilang anak na umaasa sa hanap buhay nila rito. Kung naging cook na lang yan sa restaurant dito, tago na lang siya ng tago. Hindi ba yan yung ginawa ni Erwin Tulfo? Na senador na, kung magiging senador si Erwin Tulfo? Doon tayo magkakaroon ng problema. Bakit hindi natin pantay na mabibigay yung hustisya? Ang mangyayari po niyan, isa pa pala na celebrity, si Alice Go. 'Di ba hindi natin pinatakbo si Alice Go pagiging mayor kahit wala pa siyang conviction? Hindi pa po convicted si Alice Go eh. 'Di po ba? Si ano po, ano lang po yung katwiran natin bakit hindi po pinatakbo si Alice Go? Pinagdududahan siya ba ay Pilipino? Wala po akong problema sa TNT, umuwi sa atin, kumita siya ron sa Amerika, umamin siya, TNT po ako, gusto ko na pong umuwi sa Pilipinas. Mabuhay ng tahimik. Mabuhay ng tahimik. Wala po, sabihin mo, wala kang nagawang kasalanan sa Pilipinas. Correct. Pero yung act mo na ginawa mo sa Amerika, paano natin ngayon palalayasin kung magkakaroon tayo ng illegal alien dito? Samantalang may senador tayo na umamin na siya po ay napilitan. Wala pong illegal alien na sa tingin ko hindi napipilitan. Yung pagiging illegal alien mo, halos lahat po yan, napipilitan sila. So magkakaroon po ng standard na naman. A-adjustan mo ngayon. Mag-a-adjust po tayong lahat, buong Pilipinas po, mag-a-adjust po kay Erwin Tulfo. Kasi hindi po natin po pwedeng i-cite yung naging, sabi niya nga, ang tanging kasalanan niya. Etong mga illegal alien natin, kung yan din po ang katwiran, ang tanging kasalanan ko lang naman po ay maging kumapit sa patalim dahil may naiwan akong pamilya. Kinukomplikasyon ni Erwin Tulfo yung napakasimpleng batas natin. Pag illegal alien ka, alis ka sa Pilipinas. Pero dahil nadaan po tayo sa katwiran ni Erwin Tulfo na may mali ba ako? Kinakailangan ba ako mawalan ng kredibilidad na maglingkod? Dahil lang ako'y naging illegal alien noon? Kung lahat po na illegal alien ngayon, ikot si Tulfo. Kung siya ay senador na. Kinukomplikasyon natin yung mga batas ng Pilipinas, i-compromise natin para lang po sa mga Tulfo. Di po ba? Ano yung moral ascendancy natin na sabihin sa illegal alien na hindi ka namin kailangan dito? Bakit si Tulfo? Napatawad pa ninyo at naglilingkod sa Senado. Di ba same lang ang aming tungkulin. Bernadette Loimker, thank you very much sa 10 Australian dollars. Okay. Pero ganun pa man, mukhang mahirapan po tayo na sa mga katwiranan ng ganyan. Kung aasa lang po tayo sa COMELEC para mapatalsik, ma-disqualify si Tulfo, malamang wala tayong asahan sa COMELEC. Kaya po, ito po ang ating pwedeng may magawa tayo, di ba? Pwede naman tayong may magawa sa atin. Simple lang naman. Iboto po natin yung lahat ng ating mga kandidato. Pinangungunahan po ni Marcoleta, ni Kibuloy, ng ating dalawang senador, Bongo. Bakit ba wala akong mabasa na nagko-comment? Ni Bongo at saka nito parang walang nagko-comment sa inyo. Wala talaga ba nagko-comment? Baka salita ko ng salita, wala na pala. Naka-live pa ba ako? Wala wala akong nakikita. Naka-live pa ba ako? Okay.
Wala na yata ako sa live. Yari tayo dyan. Wala silang comment. Teka lang, titignan ko kung naka-live ako. Baka salita ako ng salita ko. Ako na lang pala tao ito. Bakit wala akong comment? Why? Ayun, nakita ko na kayo. Miss Judge, thank you very much sa 125. Kahit walang crime dito, act niya constitutes moral turpitude through the requirement para mag-senador under consti, wala na siyang credibility, integrity sa mga tao. Okay. Disabled siguro dito. Pero dito sa laptop, nariyan na po kayo. Nakikita ko na po kayo. Okay, balikan natin no, sa iba pang balita. Yun nga po, no, problema po yan natin. Kasi kung magiging komplikado po. Ngayon po, bawat illegal alien, kinakailangan nating alamin, baka karinto ni Tulfo, ikaw ba'y nag-illegal alien? Duterte. In 2023, 7 of the wealthiest city in Philippines spent a total of 529 million. Meanwhile, Davao spent 530 million, which is higher than the total expense of the 7 cities combined. Where did the money go? Your guess is as good as mine. More than 500 million. Grabe. Let that sink in. Okay. Let that sink in down. No? Yung 7 daw na pinakamayaman, inisa-isa niya. Quezon City, Makati, Manila, Pasig, Taguig, Parañaque, Mandaue. Ito raw po yung 7 sa pinakamayayamang syudad sa buong Pilipinas. Yung combine po nilang ginastos noong 2023, 529 million lang. Samantalang daw yung Davao, 530 million. Let that sink in daw sa inyong utak. Ngayon, ang problema ko, ano ngayon ang problema? Kung gumastos yung Davao City ng mas malaki sa kanila combined, anong problema? 'Di ba? Wala na po eh. Ito po, akala ko si BP Sara pa, hindi na pala, no? 2023, si Baste na yan. Ito po, binabanatan nyo yung mga Duterte dahil gumastos. Binabanatan nyo yung mga Duterte dahil sila ay nagbigay ng pondo sa Davao. Naglaan sila ng pondo sa Davao ng mas malaki. Hindi ba dapat ang question ninyo yung Quezon City, yung Makati, Manila? Bakit mas malaki yung ginastos ng Davao City kaysa sa kanila? Doon ako namumblema eh. Kaya po, eto, wala na pong maibanat kahit na ano na lang. Ginastos ng Davao mas malaki kaysa ginastos ng 7 syudad sa buong Pilipinas. Eh ano ngayon? Sinabi niyo ba na ninakaw nung mayor ng Davao yung pera ng Davao? Wala naman eh. Wala naman po. Hindi po dito sa cellphone kanina. Naka-super chat ako. Wala po silang akusasyon na ninakaw ni Baste yung pera ng Davao. Ang sinasabi lang nila, mas malaki ginastos ni Baste. Hindi ba yun yung tunay na mayor? Ginagastosan mo yung syudad mo ng malaki? Kasi malaki ang kinikita ng Davao? Wala pang utang ang Davao. Masyado pong malaki ang Davao. Kung malaki po ang kinikita ng Davao City at ginagastos niya po yan sa kanyang mamamayan, ano po ang problema? Eh di questionin na rin natin yung Makati.
Ang Makati po gumastos ng 240 million. Yung Quezon City 100 million lang ang ginastos. Ibig bang sabihin may problema yung Makati kasi gumastos siya ng doble ng ginastos ng Maynila at ng Quezon City? Wala po akong makitang pagkakamali. Yun lang po, no? Hindi ko na po alam kung ano po yung pwede nilang ibato sa mga Duterte kahit na ano na lang, no? Na walang katuturan. Ito pa isa. Babaeng taga Malolos. Ito po, ano to lagi po tong umatake sa mga Duterte. Akala ko nga talagang anti-NPA si Sara. Kung tunay si Inday, ano na ang success niya sa pakikibaka sa NPA? Bukod sa paglait at red tagging sa mga bistado na naman nating talaga. O, naniniwala naman siya sa mga nire-red tag ni Inday ay talagang karapat dapat i-red tag. Kasi anti-NPA din to eh. Hindi success ang napakalaking confidential fund na ginugol ni Sapiatos. Okay. Ano daw yung nagawa ni Inday Sara laban sa NPA? Kung kayo po ay walang kamalay-malay, ang Davao City noon, nung unang panahon, pugad po yan. Nariyan po, may mga kuta po dyan. Yung mga taga Davao magpapatunay nito. At saka yung mga balita noon. Kaya nga si Tatay Digong, diyan ko una nakilala eh. Si Duterte, diyan ko po una nakilala dahil isa siya lagi sa mga nakikipag-negotiate diyan sa mga nabihag ng NPA. Uso po ang bihagan noon eh. 'Di ba? Kung bihag ka ng NPA at sa Davao nagaganap yung paglaya ng mga bihag, si Duterte kasama ron. No? Diyan ko po una nakita si Duterte. So talagang marami po sa Davao ang insurgent, mga NPA po. Okay. Tinatanong mo ano na nagawa ni Sara Duterte? Nadeklara niya po nung siya po ang mayor ng Davao City. Insurgent free po ang Davao City. Mula po sa napakalakas ng puwersa dyan ng NPA, naging insurgent free ang Davao City. Sa walang kamalay-malay. Ito po ang lagi po nilang pinalalabas ngayon, no? Bakit daw tayo umaangal na tinanggal sa NSC si Sara Duterte samantalang daw si Leni Robredo hindi naman daw pinaatin, no? Ang isa sa mga nagsasabi niyan itong isang nagsabi niya si Erin Tanyada. During the term of President Duterte, he prevented VP Leni from National Security Council meetings. So why is it wrong now? Why is it dirty politics? So it must have been also wrong during Duterte's term. It is the prerogative of President to invite who he wants to the NSC. Yan. Ang mali ni Erin Tanyada yan. Gumawa ng executive order, no? Si BBM na tinatanggal niya yung former presidents at saka ang vice president. Wala pa po yan na gumagawa na presidente. Lagi pong kasama. O si Leni, kaya ka hindi pinapasama, wala ka namang gagawin eh. Incompetent si Leni. Pero nakalagay si Leni ron. Nakukuha nyo? Naroon po si Leni, pero dahil po siya incompetent, hindi na lang siya pinadadalo. Iba po yung kaso ni Leni Robredo kasi incompetent siya. Wala ka namang gagawin doon. Wala ka namang kontribusyon. Di mo ba? Ikalawang pagkakaiba. No? Si Leni Robredo, walang utang na loob si Tatay Digong, si President Duterte, kay Leni Robredo. Samantalang si Bongbong, kaya kami nagagalit, karugtong ito. No? Karugtong ito ng
pambabastos sa mga Duterte. Alam nating lahat, pati kayong mga dilawan, lalo ka na Erin Tanyada. Alam ninyo lahat na si Sara Duterte ang dahilan kung bakit nanalo si Bongbong Marcos. Alam niyan ni alam yan ni Amy Marcos. Alam niya, ang di lang po nakakaalam niyan yung mga BBM supporters. Pero lahat ng tao sa Pilipinas, maliban sa mga BBM supporters, alam nila na ang dahilan ng panalo ni Bongbong Marcos si Sara Duterte. Kaya kami galit na galit kasi kinakailangan mo pang idaan sa executive order. 'Di ba? Si Lenny, hindi naman tinanggal sa actual ni Tatay Digong. Kung hindi pinaatin, bandang huli ayaw na makita ni Tatay Digong si Lenny Robredo kasi wala namang silbi. Mabubwisit lang si Tatay Digong. Malalaman pa ni Lenny Robredo kung anong pinag-uusapan tapos idadaldal sa press. Iba po yung incompetent ka kaya hindi ka pinatatawag. Okay. Yan lang po ang ating topic.